Ano bang ginawa namin sa'yo? Lagi na lang kami ang nakikita mo. Dahil kinain niyo ang bangkay ng pamilya ko. Hindi nga kami ang kumakain ng bangkay dito sa sementeryo. Hayaan mo na, anak. Hindi mo kailangang makipagtalo sa kanya. Hindi ka rin naman niya paniniwalaan. Kayo naman talaga ang kumakain sa mga bangkay. Ayaw niyo pang aminin. Oo, kayo nga. Ang mga tulad ninyo, dapat pinapatay. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Iyang kasama mo ang hindi mo kilala ang pagkatao. Kayo ang tunay na salot. Kaya dapat na kayong mawala sa mundo. Itong sa inyo! Sa isang lumang sementeryo, sa gilid ng bayan, tahimik na namumuhay ang maglola na sina Eman at Lola Iseng. Sa kabila ng kakaibang tahanan nila, simple at masaya ang kanilang buhay. Wala silang ibang hiling, kundi ang katahimikan at pagkakontento sa piling ng isa't isa. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, may unti-unting lumalapit na panganib. Lola Ising, ang ganda po ng araw ngayon. Ang linis ng paligid. Parang bagong pintura yung mga nicho. Siyempre naman, akong naglinis niyan kanina pa. Hindi bali nang sabihing matanda na. Malakas pa naman at masipag. Ikaw po talaga, La. Huwag ka po masyado magpagod. Ako na po ang magdidilig mamaya sa mga halaman. Hindi ako mapapagod hanggat kasama kita, Apo. Ikaw ang lakas ko araw-araw. Lagi niyo pong sinasabi yan. Pero salamat po, La. Kasi laging yariyan ka para sa akin at hindi rin kita iiwan. Dahil totoo, Eman. Ilang taon na tayong nandito pero kahit kailan, hindi mo ko iniwan. Kahit kailan po, La, hindi po kita iiwanan. Mahal na mahal po kita. At mahal na mahal din kita, Apo ko, kahit tumalikod pa ang mundo natin. La, anong gusto niyo pong ulam mamaya? Meron pa po tayong sardinas sa lata. Pero kung gusto niyo magsasangag rin po ako. Ay nako, kahit kaning lamig basta ikaw ang kasama ko sa kainan, masarap pa rin yon. Sige po, ihahanda ko na mamaya. Pero La, may nakita akong lalaking kahina-hinala kanina. Parang may hinuhukay siya sa may lumang libingan. Huwag mong pansinin, Eman. Maraming nababaliw dito sa paligid. Basta huwag kang lalapit at huwag kang magtitiwala. Opo, basta't kasama kita. Hindi ako natatakot. Alam ko naman po kasi na hindi mo ako pababayaan. At ganun rin po ako sa'yo, La. Mabuti. Laging tandaan, may mga nilalang na hindi mo inaakalang tao. Pero mas masahol pa sa hayop. Lola Ising, parang may ibig po kayong sabihin. May nais po ba kayong ipahiwatig? Basta Eman, pag dumating ang oras, malalaman mo rin ang totoo. Pero sa ngayon, mamuhay tayo ng payapa. Huwag mong hayaang sirain ng takot ang puso mo. Opo, La. Tatandaan ko lahat ng sinabi mo. At pangako po hindi ko po iyan kakalimutan. Sa gitna ng katahimikan ng kapaligiran, umalingaw-ngaw ang masayang tawanan ng maglola. Hindi nila batid ang gabi unti-unting nagiging mas panganib at may anino nang nagmamasid mula sa dilim. Kinabukasan, habang nagsisimula pa lamang sa pagsikat ang araw, nagising ang maglola sa ingay ng mga taong nagsisigawan. Lumabas sila sa kubo malapit sa mga nicho at laking gulat nila sa nasaksihan. Ilang kabaong ang nakabukas. Butas ang takip at wala na ang mga bangkay. La, ano to? Bakit bukas tong mga kabaong? Nasaan ang mga bangkay? Diyos ko, hindi ito basta gawa ng hayop. May kumuha sa mga patay kagabi. Pero sino naman po ang gagawa niyan? Wala namang magnanakaw ng patay. Hindi magnanakaw, Apo. Mas malala pa. May mga nilalang.
na kumikilos sa tuwing sasapit ang dilim. Kaya Hindi pa man tapos sa kanyang sasabihin si Lola Iseng. Isang babaeng may katandaan na ang biglang lumapit sa maglola. Kayo ang may gawa nito. Alam kong kayo ang kumuha ng bangkay dito. Mawalang galang na ho. Huwag ka po sanang basta nag-aakusa. Hindi kami ang gumagawa niyan. Walang ibang nakatira dito kundi kayo. Sino bang sisisihin ko? Iha, pakinggan mo naman kami. Kami ang unang nagulat sa mga nangyari. Tumahimik ka. Matagal ko nang pinaghihinalaang kayong dalawa. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Mas mabuti pa, tanungin mo ang mga tunay na salarin. Anong nangyari dito? Ba't ang daming tao? Dado, buti nandito ka. Tingnan mong ginawa ng mag-inang to. Kinain nila ang bangkay ng asawa ko. Diyos ko, totoo ba yan? Kayo pala ang mga kumakain ng bangkay dito? Hindi kami ang gumagawa niyan, Dado. Ikaw ang dapat tanungin dito. Tama na, Dado. Matagal na kitang pinagdududahan. Lumalabas ka tuwing hating gabi. Abat ako pa ngayon ang pinagbibintangan nyo? Wala akong pakialam. Isa lang ang malinaw. May nawawalang bangkay at kayo ang kahinahinala. Kung gusto mo ng katotohanan, sundan mo si Dado mamayang gabi. Doon mo makikita kung sino ang tunay na halimaw. At kung lalapit pa kayo dito sa amin ng may dalang galit, hindi kami mag-aatubiling lumaban. Bantayan niyo ang sarili niyo. Pag napatunayan kong kayo nga, hindi lang salita ang isusunod ko. Sa panibagong araw sa sementeryo, nabahiran ng takot at galit ang dating katahimikan. Habang papalubog ang araw, unti-unti ring lumalapit ang gabi at ang tunay na salarin ay nag-aabang na muli sa lilim ng mga nicho. Kinagabihan, nagpasya ang maglola na magbantay sa gitna ng sementeryo. Tahimik ang paligid. Walang kahit anong ingay, kundi ang huni ng mga kuliglig. Hanggang sa pumatak ang hating gabi, walang nangyari, walang gumalaw, walang lumapit. Ngunit may kakaiba sa hangin. Tila may matang nagmamasid sa kanila. Kinabukasan, mas matindi ang sinapit ng sementeryo. Higit pa sa inaasahan nila. Lahating gabi na po. Pero parang wala naman po tayong makikita. Tahimik ang paligid, pero ramdam ko, may nagmamasid sa atin. Ang totoo po niyan, La. Kanina pa ako kinikilabutan. Para bang hindi tayo nag-iisa. Makinig ka, Eman. Hindi laging literal ang kalaban. Minsan sila'y hangin, anino, o sarili mong kaba. La, baka may gamit po siyang salamangka. Baka niloloko lang niya tayo. Posible. Ang mga tulad ni Dado, hindi basta tao, hindi basta aswang. Kung ganito rin lang, para saan pa ang pagbabantay? Para malaman mong may laban tayo kahit natatakot tayo. Para maramdaman nilang hindi tayo basta susuko. Kinabukasan ay muli silang nagising sa ingay sa labas. Mga walang iya kayo! Buong pamilya ko, wala na ang bangkay! Ano? Lahat ng bangkay sa nicho nyo nawala? Pati ang anak ko, pati ang bunso ko, nilamon niyo silang lahat! Grabe, sino bang may kayang gumawa nito? Tama na ang pagpapanggap, Dado. Alam naming ikaw ang gumagawa nito. Wala kayong ebidensya. Baka nga kayo talaga ang halimaw dito. Huwag kang magmalinis, Dado. Alam naming ikaw ang laging wala tuwing gabi. Kung sino man, kung sino sa inyo, papatayin ko kayo kapag nahanap ko ang bangkay ng mga anak ko. Iha, hindi mo na mababawi ang mga nawawala. Pero maaari nating sugpuin ang salarin kung magtutulungan tayo. Hindi ko alam kung sino ang kakampi o kalaban dito. Lahat kayo, nilamon ng kadiliman. La, mas dumadami pa ang nawawala. Hindi lang ito simpleng aswang. May mas malalim na nangyayari. Oo, Apo.
Hindi ito ordinaryo. May sumpa sa lugar na to at mukhang bumalik na. Ang sementeryo ay muli na namang binalot ng bighati at takot. Ngunit sa ilalim ng bawat nicho, may mas lumalalim na lihim at isang halimaw na hindi na muling magtatago. Ilang araw na ang lumipas at lalo lamang lumala ang mga misteryong pagkawala ng bangkay. Halos araw-araw ay may nagwawala sa sementeryo. Mga kaanak na nawala ng mga mahal sa buhay. Ang takot ay napalitan ng galit at sa tindi ng emosyon. Hanggang isang araw, isang galit na kamag-anak ang muling humarap sa maglola. Si Rosalinda, dala ang buo niyang hinagpis at poot. Kayo na naman? Lagi na lang kayo. Ano ba talaga ang pakay niyo dito sa sementeryo, ha? Ano ba ang ginawa namin sa'yo, ha? Lagi na lang kami ang nakikita mo. Dahil kinain niyo ang bangkay ng pamilya ko. Hindi nga kami ang kumakain ng bangkay dito sa sementeryo. Hayaan mo na, anak. Hindi mo kailangang makipagtalo sa kanya. Hindi ka rin naman niya paniniwalaan. Kayo naman talaga ang kumakain sa mga bangkay. Ayaw niyo pang aminin. Oo, kayo nga. Ang mga tulad ninyo, dapat pinapatay. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Iyang kasama mo, hindi mo kilala ang pagkatao. Kayo ang tunay na salot, kaya dapat na kayong mawala sa mundo. Etong sa inyo! Wag! Sa isang iglap ay itinulak ni Rosalinda si Lola Iseng. Natumbay ito pabalik at napakalakas ng pagkakabangga ng ulo sa matigas na nicho. Kumalabog ang katahimikan ng paligid. Lola! Lola! Anong ginawa niyo sa kanya? Eman, anak. Hindi ko sinasadya. Tama na. Tama na ang kabaliwan mo. Wala kaming kasalanan. Sakto. Mas madali na ang lahat. Anong sabi mo? Siya ang totoo mong kaaway, Rosalinda. Siya ang kumakain sa mga bangkay. Isang halimaw yan si Dado. Hindi totoo yan. Eman, ang anino sa gabi. Si Dado. Siya yun. Habang duguan sa lapag si Lola Iseng at si Eman ay lumuluwa sa galit at takot, isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid. Tahimik ngunit mabigat. Sa likod ng katahimikan na iyon, may halakhak ng halimaw na hindi kayang magtago pa. Pagkabangga ni Lola Iseng sa nicho, bigla itong nawalan ng malay. Nagulat si Rosalinda at napatras, habang si Dado ay nagkunwaring nag-aalala. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay bakas ang pagnanasa sa kahinaan ng maglola. Sa takot at gulo, nagpa siyang dalawa na agad umalis. Naiwan si Eman. Takot at lumuluhang binuhat ang kanyang mahal na lola pabalik sa kanilang barong-barong. Doon, habang inaalalayan niya ito, unti-unti namang dumilat si Lola Iseng at ang katotohanan ay tuluyan ng nalalantad. Gising po kayo. Pakiusap po. Huwag niyo po akong iiwan. Eman, anak. Buhay pa ako. Salamat po. Akala ko hindi na kayo magigising. Pasensya na, apo. Napahamak ako sa galit ng taong bulag sa katotohanan. Wag na po kayong magsalita. Magpahinga po kayo, ligtas na kayo. Hindi na tayo ligtas, anak. Lalo na ngayon. Kailangan mo nang malaman ang totoo. Totoo? Ano pong totoo, Matagal ko nang tinago sa iyo, Eman. Isa akong tagapangalaga. Tagapangalaga? Ng ano po, Ng isang mutya. Isang mutya na bigay ng isang pulang duwende. Maraming taon nang nakalipas. Pulang duwende? Oo, anak. Hindi basta duwende. Isang matandang nilalang ng kalikasan na tagabantay ng balanse sa mundo. Iniligtas ko siya noon
At bilang kapalit, ibinigay niya sa akin ang mutyang yon. Bakit po ninyo itinago sa akin ito? Para sa proteksyon mo. Sapagkat ang mutyang yon, Eman, ay may kapangyarihang makakita sa tunay na anyo ng nilalang at ang sino mang may masamang balak, gugustuhing maagaw ito. Kaya pala si Dado, matagal na siyang nakamasid sa atin. Dahil alam niyang ako ang tagapangalaga. At ngayong alam niya na kung gaano ako kahina, ikaw ang susunod niyang pupuntiryahin. Habang nanginginig ang katawan ni Eman sa bigat ng katotohanan iyon, isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan sa bintana. Sa labas ng sementeryo, isang pares ng mapupulang mata ang lihim na nakamasid. Tahimik ngunit gutom. Habang nag-uusap ang maglola tungkol sa mutyang binabantayan, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pintuan ng kanilang kubo. Tumilapon ang kandila, dumilim ang paligid at pumasok si Dado. Puno ng galit, kasakiman at tunay na anyo ng isang halimaw. Wala na siyang pakitang tao. Pilit niyang hinahanap ang mutya. Nang gabing iyon, tuluyan ang nabasag ang katahimikan ng sementeryo. Ibigay mo na sa akin ang mutya, Iseng. Handa na akong kunin kung anong para sa akin. Hindi mo makukuha ang hindi mo nauunawaan, Dado. Hindi mo kayang hawakan ang kapangyarihang yon. Umalis ka dito. Hindi mo kami masusupil. Wala na kayong laban. Matanda ka na, Iseng. At ang apo mong yan, wala pang alam sa totoong mundo. Mas mabuti pa ang walang alam kaysa sa sinungaling na tulad mo. Huwag mo akong subukan, matanda. Nasaan ang mutya? Hindi mo makikita. Matagal ko nang binitawan ang mutya. Itinago ko sa sagradong lugar. Isang lugar na hindi mo kayang pasukin. Sinungaling. Ibigay mo sa akin yon ngayon din. Eman! Tumigil ka! Umalis ka na, Dado! Hindi mo kami kayang durugin! Hindi. Tignan natin kung hanggang kailan kayo tatagal. Sunod-sunod ang hagupit ni Dado sa maglola. Si Eman ay humandusay sa gilid, duguan ang labi, habang si Lola Iseng ay halos hindi na makagalaw sa sahig. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang malamig na simoy ang pumasok sa silid. Sa gilid ng anino, unti-unting lumitaw ang isang maliit na nilalang. Maliit, mapula ang balat, at may nagniningas na mga mata. Tumigil si Dado sa kanyang galaw. Anong ginagawa niyo rito? Siya ba ang... Oo, anak. Siya ang pulang duwende. Hindi. Imposible. Namatay na yung pulang duwende na yan. Dapat matagal na siyang wala. Hanggat may tagapangalaga, hindi siya kailanman mawawala. Sige, aalis ako. Pero babalik ako. At sa pagbabalik ko, wala nang lalaban pa. Habang tuluyang umurong si Dado, nakatanaw siya sa maliit na nilalang na tila walang takot. Si Eman ay yakap-yakap ang kanyang lola, habang ang pulang duwende ay nakatingin lamang sa kanila. Tahimik ngunit makapangyarihan. Matapos ang madugong engkwentro, dahan-dahang bumagsak ang katawan ni Lola Iseng sa mga bisig ni Eman, habang ang pulang duwende ay nanatiling tahimik sa dilim. Si Eman ay lumod sa harap nito, umiiyak at nagmamakaawa. Ngunit alam niyang ang kapangyarihan ng nilalang sa kanilang harapan ay hindi basta-basta, at bawat galaw nito ay may katumbas na kabayaran. Lola, huwag niyo po akong iiwan. Pakiusap po. Eman, anak, hindi ko na yata kaya pa. Hindi, nandito ang duwende, Maaaring may magawa siya. Eman, anak, bawat hiling sa kanya ay may kapalit. Kapalit? Anong kapalit? Sabihin niyo po, kahit ano, gagawin ko basta gumaling lang po kayo. Ang kapalit ay ikaw, Eman. Ako po? Anong ibig niyong sabihin,
Ikaw ang napili ng duwende. Ikaw ang bagong tagapangalaga ng mutya. Ako? Bakit? Paano? Oo, siya ang pumili sa iyo, anak. Matagal ka na niyang minamanmanan. Sa puso mo, sa kabutihan mo, nahanap niya ang susunod. Kung yun po ang kailangan para gumaling kayo, tatanggapin ko po, La. Tahimik na lumapit ang pulang duwende kay Eman. Hindi ito nagsalita. Ngunit sa mismong pagharap nito, isang mainit na liwanag ang bumalot sa buong katawan ni Lola Iseng. Ang mga sugat niya'y dahan-dahan nagsara at ang kanyang paghinga ay bumalik sa normal. Si Eman, habang pinagmamasdan ito, ay naramdaman ang bigat na unti-unting lumipat sa kanyang balikat, ang simula ng isang bagong yugto. Sa gabing gumaling si Lola Iseng, walang imik ang duwende. Ngunit sa ating gabi, habang natutulog ang matanda, isang kakaibang anino ang bumalot sa paligid ng sementeryo. Tinawag si Eman, hindi sa salita kundi sa damdamin. Paglabas niya sa pinto, humarap siya sa kanyang unang pagsubok bilang bagong tagapangalaga ng mutya. Isang nilalang mula sa ilalim ng lupa. Halimaw na may matutulis na kuko, walang muka, at ginagabayan ng amoy ng buhay. Anong lugar ito? Hindi ito ang sementeryo na tinitira namin. Apo? Apo, nasaan ka? La, huwag po kayong lalabas. May kakaiba po rito. Eman! Bantay! Nagsimula na ang pagsubok mo. Pagsubok? Anong klaseng pagsubok po ito? Ang unang pagsubok ng tagapangalaga ay harapin ang nilalang ng dilim. Nilalang ng... Ano yun? Sa harap ni Eman ay may isang nilalang na gumagapang sa lupa. Mahaba ang mga braso, nakalawit ang dila, at ang bawat kilos nito ay lumilikha ng tunog ng pagkiskis ng metal sa bato. Walang mukha, tanging isang malaking bunganga ang nasa gitna ng ulo nito. Anong klaseng halimaw ka? Huwag kang lalaban gamit ang galit. Gamitin mo ang mutya. Saan? Paano? Hindi ko po alam kung nasa ang mutya. Nasa loob mo, Eman. Ipinasa ko na sa'yo. Sige kung totoo ito. Magpakita ka. Sa pagsara ng mga mata ni Eman, isang pulang liwanag ang bumalot sa kanyang dibdib. Ang lupa sa paligid ay lumindol. Sa kanyang mga kamay, unti-unting lumitaw ang pulang mutya. Nagliliyab, umiikot at tila may sariling buhay. Lumayo ka sa akin. Sumugod ang halimaw. Ngunit sinalubong ito ni Eman ng mutya. Ang liwanag ay humampas sa katawan ng nilalang. Pinapaso ang balat nitong itim at malagkit. Ngunit hindi agad ito bumigay. Tumalon ito sa ere. Sumubok dakmain si Eman. Pero sa isang iglap, pinaharurot ni Eman ang mutya sa hangin at bumagsak ang halimaw sa alabok. Tapos na po ba, La? Isa pa lang yon, Apo. Marami ka pang haharapin. Habang unti-unting bumabalik sa normal ang paligid, humakbang si Eman pauwi. Ngunit sa anino ng mga nicho, may 3 pares ng mata na tahimik na nagmamasid, naghihintay ng susunod na paghamon. Habang nagsisimula na ang bagong yugto ng buhay ni Eman bilang tagapangalaga, sa kabilang bahagi ng sementeryo ay may masama ng binabalak si Dado. Sa isang abandonadong nicho, lihim siyang nakikipagkita kay Rosalinda. Sa dilim, nagsanib ang kanilang galit, paghihiganti at kasakiman, at ngayon handa na silang bawiin ang mutya sa kahit anong paraan. Lahat ng plano natin, halos masira dahil sa matandang yon. Hindi dapat siya gumaling. Dapat siya ang nawala. Pero mas malakas pa pala siya sa inaakala ko. Kaya nga kailangan kita. Ako? At anong gusto mong gawin ko? Hindi lang ikaw ang nawalan, Rosalinda. Ako rin. Pero magkaiba tayo. Ako, alam ko ang tunay na kapangyarihan ng mutya.
Kapangyarihan? Akala ko paniniwala lang yan ng mga matatanda. Hindi. Nakita mo naman ang ginawa ng duwende, hindi ba? Mula sa bangkay, buhay, mula sa sugat, napagaling niya. Kung totoo man yan, bakit mo kailangan ng tulong ko? Dahil galit ka rin sa kanila. At mas madaling kunin ang mutya kapag may tiwala sa'yo ang maglola. Gusto mong lokohin ko sila? Gusto kong gamitin ang galit mo para saktan sila nang hindi nila inaasahan. Kung makuha natin ang mutya, pwede kong buhayin ang pamilya ko? Hindi lang buhayin. Maaari silang gawing immortal. Walang sakit, walang kamatayan. Kung ganon, sabihin mo kung anong kailangan kong gawin. Lumapit ka sa kanila. Magpanggap. Umiyak ka. Sabihin mong nagsisisi ka. Gamitin mo ang puso nila laban sa kanila. At kapag nakuha na natin ang mutya, dadalhin natin sa lugar ng anino. Doon, ang kapangyarihan ng duwendey magiging atin. Sa pagdampi ng hangin sa kanilang balat, sabay silang ngumiti. Hindi ng pag-asa, kundi ng kasakiman. Sa dilim ng sementeryo, 2 pusong uhaw sa kapangyarihan ang tuluyan nagkaisa. At sa di kalayuan, tila may duwending muling nagbabantay. Tahimik ngunit nanlilisik ang mga mata. Kinabukasan sa gitna ng malamdam na sikat ng araw, muling bumalik si Rosalinda sa kubo ng maglola. May dalang mga bulaklak, luha sa mata at tinig na tila puno ng pagsisisi. Ngunit si Eman ay hindi basta-basta. Ramdam niya ang malamig na aninong dala ng kanyang pagbabalik. At sa pagbukas ng pinto, isang tensyong matagal nang naipon ang tuluyang sumabog. Lola Iseng, Eman, patawarin niyo ako sa lahat ng nagawa ko. Anong ginagawa mo rito, Rosalinda? Gusto ko lang makabawi. Nasaktan ako, nawala ang pamilya ko. Nabulag ako sa galit, kaya nasabi ko ang mga salitang yun. Anak, nauunawaan ko ang sakit na dala mo. Pero hindi ganoon kadali ang magpatawad. Huwag kayong magpaloko. Hindi niyo ba nararamdaman? Iba ang pakay niya. Hindi ako naparito para manggulo. Gusto ko lang ayusin ang lahat. Ayusin? Matapos mong itulak si Lola sa nicho? Matapos mong sabihin dapat kaming mamatay? Nadala lang ako ng emosyon. Si Dado ang nag-udyok sa akin. Hindi ko alam ang ginagawa ko noon. Si Dado? Bakit? Nasaan siya ngayon? Wala na. Umalis na siya. Iniwan ako. Sinungaling ka. Eman? Alam kong hindi ka nagsisisi. Nandito ka para sa mutya, hindi ba? Hindi. Hindi yan ang dahilan. Huwag kang magsinungaling, Rosalinda. Ramdam ko. Pinapakita ng mutya ang totoo mong intensyon. Eman, kalma lang anak. Kailangan po nating umalis. Hindi tayo ligtas hanggat nandito siya. Hindi niyo ako pwedeng itaboy. Wala na akong ibang pupuntahan. Hindi na rin kami ang dati, Rosalinda. Hindi na kami ang kayang lokohin. Tumahimik si Rosalinda. Sa likod ng luha ay ang pagkatalo. Hindi ng damdamin kundi ng plano. Alam niyang hindi na madali ang makuha ang tiwala ng maglola. Sa loob naman ng kubo, ang mutya'y kumikislap parang babala. At sa anino ng kagubatan, si Dado'y naghihintay. Hindi patapos ang kanilang laro. Gabi ng walang buwan. Ang katahimikan ng sementeryo ay biglang gumuho nang dumausdos ang mga anino sa lupa. Papalapit na sina Dado at Rosalinda. Dala ang mas malakas na puwersa ng dilim. Isang ritual ng itim na anino. Ngunit di tulad ng dati, si Eman ay handa na. Ang mutya ay nagliliyab sa kanyang dibdib at ang dugo ng isang tagapangalaga ay naglalagablab sa kanyang mga ugat. Ngayong gabi ay matatapos na ang lahat. Kukunin natin ang mutya. Wala nang atrasan. Kahit mamatay ako, makuha lang natin yon. Hindi niyo makukuha ang mutya. Apo, huwag kang aalis sa gilid ko. Lumabas ka, bata. Huwag mong subukan ang lakas ko. Subukan mo. Akin na yan!
Hindi mo na ako mahahawakan, Rosalinda. Sumugod si Rosalinda. Sinugod niya si Eman na parang hayop na gutom. Pero sa isang mabilis na galaw, pinaikot ni Eman ang mutya sa palad. Bumuga ito ng apoy at tinamaan si Rosalinda sa dibdib. Bumagsak ito sa lupa, nilamon ng pulang liwanag. Rosalinda! Eman! Tumabi ka! Sa isang iglap ay hinugot ni Dado ang isang matulis na kutsilyo at isinaksak sa tagiliran ni Lola Iseng. Huwag! Wala na ang hadlang. Ako na ang magdadala ng mutya sa dilim. Hindi ikaw, Dado, ang magtatapos nito. Hinampas ni Eman ang lupa gamit ang mutya mula sa ilalim ng sementeryo. Tila pumutok ang enerhiya. Napatras si Dado. Umaapoy ang katawan. Sa isang huling hampas, tumilapon si Dado papalayo. Bumangga sa nicho at nawala sa ulap ng abo. Lola. Apo, magaling ka. Hindi pa po ito tapos, La. Pero hindi na kayo masasaktan. Pangako ko yan. Sa gitna ng abo at dugo, tumayo si Eman. Duguan, pagod ngunit matatag. Ang mutya'y muling lumiwanag at sa malayo, isang bagong panganib ang tila unti-unting gumigising mula sa kadiliman. Pagkatapos ng madugong labanan, dinala ni Eman si Lola Iseng pabalik sa kubo gamit ang mutya. Sinubukan niyang hilumin ang sugat. Pero iba ito sa dati. Wala nang bisa. Hindi na gumagana ang mutya. Unti-unting lumamlam ang liwanag nito. Tulad ng paglamlam ng hininga ni Lola Iseng. Sa wakas, ang pinakamasakit na takot ni Eman ay nagkatotoo. Lola Iseng, kaya pa natin to. Gumaling ka na po dati, di ba? Apo, tama na. Sapat na ang ginawa mo. Hindi ako papayag. Gumaling ka. Eman, ang puso mo, mas mahalaga kaysa sa mutya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi pa ito ang wakas. Ikaw na ngayon ang tagapangalaga. Ipagpatuloy mo. Ipagtanggol mo ang liwanag. Hindi kita kayang mawala, Hindi pa ngayon. Walang luha ang sapat. Walang salita ang sapat. Ilang sandali lang, tuluyang bumagsak si Eman sa tabi ng kanyang lola. Yakap ang katawan nito malamig na. Sa ilalim ng gabi, puno ng puot at lungkot, nilisan ni Eman ang kubo. Buong katawan niya'y nanginginig sa galit. Hawak ang mutya. Sinumpa niya sa harapan ng libingan ni Lola na maghihiganti. Sa kanyang paghahanap, napadpad siya sa isang abandonadong bahay at doon niya nakilala ang isang misteryosong babae. Ikaw ba si Eman? Sino ka? Bakit kilala mo ako? Ako si Pilar. Isa akong dating biktima ni Dado at Rosalinda. Paano mo ako nakilala? Alam ko ang lahat ng tungkol sa mutya, sa tagapangalaga sa duwende. Kung ganon sabihin mo, nasaan si Dado? Hindi ka pa handa. Handa na ako. Kinuha niya ang lola ko. Kailangan niyang pagbayaran. Ganon din ang ginawa niya sa akin. Kinuha niya ang anak ko. Pinatay niya. Ginawa niyang alay para sa ritual. At anong ginawa mo? Nabuhay ako sa dilim, pero hindi sapat. Ngayon, nandito ka. At kung gusto mong wakasan si Dado, gagawin ko ang kahit ano. Kailangan mong ibaba ang liwanag at pasukin ang anino. Sa pagkikita ng dalawang nilamon ng hinagpis, nagsimula ang panibagong yugto. Hindi na lang para sa katarungan, kundi para sa kaligtasan ng lahat at sa pusod ng anino. Nag-aabang si Dado, mas malakas, mas mabangis at mas uhaw sa mutya. Sa lumang bahay na napapalibutan ng ligaw na damo at basag na bintana, umupo si Eman sa tapat ni Pilar. Tahimik sa una. Pareho silang tila nangangapa sa tiwalang matagal ng pinunit ng mundo.
Ngunit sa ilalim ng lampara, nagsimulang pumatak ang mga salitang kay bigat at kay lalim. Bakit mo nga alam ang tungkol sa mutya? Paano mo kami nakilala? Hindi ko kayo hinanap. Ang mutya ang nagdala sa iyo sa akin. Ibig mong sabihin, matagal mo nang alam ito? Matagal na. Bago ka pa naging tagapangalaga, may ibang humawak ng liwanag. Pero bago pa man yun, may dilim na. Anong kinalaman mo kina Dado at Rosalinda? Lahat. Lahat ng sakit na dala nila. Isa ako sa mga unang nakaranas. Sabihin mo. May asawa ko noon at isang anak. Tahimik ang buhay namin. May maliit kaming tindahan malapit sa baryo. Isang araw dumaan si Rosalinda. Halos wala siyang imik. Pinatuloy namin. At doon nagsimula? Oo. Kinagabihan, dumating si Dado. Parang hayop na sumalakay. Pinatay niya ang asawa ko. Ipinagkanulo sila ni Rosalinda. Akala ko'y biktima. Pero sila pala'y mag-ina. Mag-ina? Oo. Si Rosalinda ang ina ni Dado. Hindi alam ng karamihan. Doble ang kanilang kasamaan. Pinatay nila ang anak ko. Ginawang alay para mas lalo silang maging malakas. Mga demonyo sila. Akala ko noon, ako na ang pinakamasaklapang kwento. Pero ngayong nakita ko kung paanong nawala si Lola Ising sa'yo, mas ramdam ko pa ang bigat na dinadala mo. Pinakamasakit yun. Lahat ng alam ko si Lola ang nagturo. Ngayon ako na lang. Hindi ka nag-iisa. Buhay pa ako para tumulong. Pero Eman, ano yon, Pilar? hindi sapat ang galit para manalo. Kailangan natin ng lakas, tapang, at karunungan ng liwanag. Kung ano man ang kailangan gagawin ko, basta mabigyan ko ng hustisya si Lola. Sa gabing iyon ay nagsanib ang dalawang kaluluwang sugatan. Isang bagong samahan ang nabuo. Hindi lang para sa paghihiganti, kundi sa paglilinis ng kasalanang iniwan ng dilim. Akala ni Eman ay tapos na ang panganib. Ngunit hindi pa pala, dahil ito pa lang ang simula. Habang pinapahinga ni Pilar ang katawan ng binata, napansin nilang may kakaibang hangin na dumaan. Mabigat, malamig at may dalang bulong na hindi nila maintindihan. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid. Mula sa anino ng kanilang kinatatayo ang bahay, tumindig ang isang nilalang na tila binuo sa mga sigaw ng patay. Isang hugis tao na may mukha sa dibdib at ang mga kamay na may mahahabang galamay. Pilar, may nararamdaman ka ba? Tumahimik ka muna. May gumagalaw sa ilalim ng anino. Nandito na naman. Iba ito. Tumatayo ang balahibo ko. Hindi ito kaluskos. Isa pa to. Isa sa mga nilalang ng kadiliman. Ano yon? Kumapit ka sa liwanag, Eman. Huwag kang bibitiw. Mula sa sahig ng kubo ay tumagos ang nilalang. Parang usok na naging laman. Bawat galaw nito ay may kasamang tunog ng mga tinig na naglalaban. Lumipad ang mga kasangkapan. Nagsaboy ng apoy ang paligid. Isang galamay ang sumunggab kay Pilar at ibinagsak siya sa dingding. Bitawan mo si Pilar. Gamitin mo ang mutya. Buuin mo ang sibat ng liwanag. Sumiklab ang mutya sa kanyang kamay. Unti-unting nabuo ang isang sibat na kulay gintong puti. Tumalon si Eman, iniwasan ng galamay, at sinaksak ang nilalang sa gitna ng mukha nitong nasa dibdib. Umalingaw-ngaw ang sigaw, parang libu-libong kaluluwang umuungol. Eman! Sa likod! May isa pa! Hindi na kayo makakalapit pa sa amin. Sa huling hataw ay bumulwak ang liwanag mula sa katawan ni Eman. Nagsiklab ang buong bahay sa liwanag. Nang humupa ang alon ng enerhiya, abo na lang ang naiwan sa mga nilalang. Humihingal si Eman at nanginginig. Hindi sila titigil. Kailangan mahanap na si Dado. Oo, at kailangan mong maging handa sa susunod na kalaban. Sa malamig na gabi, habang basang-basa pa sa pawis si Eman, naisipan nilang lumipat sa isang abandonadong kapilya
sa gilid ng gubat upang magpahinga. Ngunit sa halip na kapahingahan, isang mas malupit na pagsubok ang sumalubong sa kanila. Isang nilalang na binuo sa buto, balat ng patay at hiningang lason. Isa itong tagapagbantay ng mga nilimot na sumpa. Ang alingaw-ngaw, halimaw na bumubuhay ng pinakamasakit na alaala upang pahinain ang loob ng sino man. Pilar, parang may mali sa lugar na to. Bakit ang bigat ng hangin? Hindi to basta gubat. Dito ibinao ng mga kaluluwang itinakwil ng mutya. Kaya tinatawag itong pugad ng alingaw-ngaw. Teka, naririnig mo yon? Ano? Wag! Wag kang makikinig! Si Lola Iseng. Parang tinatawag ako, Pilar. Naririnig ko siya. Eman, hindi yun si Lola Iseng. Ginagamit ng halimaw ang tinig ng mahal natin sa buhay. Sa gitna ng pagkalito, mula sa kadiliman ng altar ng kapilya, lumitaw ang alingaw-ngaw. May 7 mata sa dibdib. Lumulutang ang katawan at umiikot ang leeg na walang ulo. Umungol ito at tila boses ni Lola Iseng ang lumabas. Lola, nangungulila na ako sa'yo. Eman, bumalik ka sa sarili mo. Huwag mong hayaang sirain ka ng takot. Parang hindi ko na kaya. Kaya mo yan. Huminga ka. Alalahanin mo kung para kanino mo to ginagawa. Biglang tumilapon si Pilar papalayo. Tumama ang katawan niya sa pader ng kapilya. Tumindig si Eman, nanginginig at duguan, habang lumalapit ang halimaw. Kumurap ang mga mata ni Eman at nagsimulang masilaw sa liwanag ang paligid. Ngunit bigla rin itong nawala. Mutya, huwag mo kong iwan. Kailangan kita ngayon. Tumawa ang halimaw. Dumoble ang laki at pumulupot ang mga galamay sa katawan ni Eman. Unti-unti siyang nababalot ng dilim. Biglang lumitaw sa isipan niya ang tinig ni Iseng. Mahina ngunit malinaw. Anak, huwag kang bibitiw. Ikaw ang ilaw ko. Sumabog ang liwanag mula sa dibdib ni Eman. Napunit ang dilim. Umangat siya sa ere. Hawak ang mutya na ngayon ay naging itak na may hugis araw. Sumunod siya. Sinugatan ng halimaw at pinagsasasaksak ang mga mata nito. Tumili ang alingaw-ngaw, isang sigaw na nagpayanig sa kapilya. Eman, sige lang. Sa gitna ng liwanag, nariyan ang lakas mo. Para kay Lola Iseng. Sa huling hataw ng itak, bumulwak ang apoy mula sa loob ng halimaw. Nasunog ito sa sariling kadiliman at humupa na parang usok. Nang may masmasan si Pilar, nakita niyang nakaluhod si Eman pagod pero buo. Nagtagumpay ka, pero kapalit ng pagod at sugat na hindi lang sa katawan. Kung ito ang daan para linisin ang mundo sa tulad nila, lalaban ako hanggang dulo. Matapos ang matinding labanan, sugatan man ay tumindig pa rin si Eman. Ngunit habang iniisip pa nila kung kailan tutuloy ang paghahanap kay Dado, biglang dumilim ang langit. Pumatak ang ulan, hindi tubig, kundi itim na likido na may amoy na parang bulok na laman. At mula sa likod ng gubat, lumitaw ang isang figurang may balabal na itim. May dalang baston na buto at walang muka. Isa sa mga tagasunod ni Rosalinda na tinatawag na anino ng lamentasyon. Eman, huwag kang kikilos. Isa yan sa mga itinilaga ni Rosalinda bago siya mamatay. Pero patay na si Rosalinda. Bakit may buhay pa ring tagasunod? Dahil hindi siya basta namatay. Ang kaluluwa niya, isinumpa at inalay kay Dado. At ang mga tulad niyan, hindi na sumusunod sa isip kung sana lamang silang gumagalaw. Kung anino lang yan, kaya kong tapatan. Hindi basta anino. Kinikilala niya ang pinakamasakit mong alaala. Huwag kang papadala. Sumugod ang anino. Lumutang sa hangin habang umiikot ang baston nito. Tumama ang baston sa lupa at nabitak ang paligid. Lumabas mula sa bitak ang imahe ng pagkamatay ni Lola Iseng. Tumambad kay Eman habang nilalamon siya ng emosyon. Lola, huwag mo kong iwan. Eman, hindi yan si Lola Iseng.
Lumaban ka! Ayoko nang mawalan. Sinunggaban si Eman ng anino. Pinulupot ng itim na usok. Nahulog si Eman sa lupa. Nangingisay habang ang mutya ay tila nawalan ng liwanag. Ngunit biglang kinuha ni Pilar ang isang bahagi ng mutya. Isang pirasong liwanag na iniwan ni Iseng para kay Eman. Ito ang huling regalo ng lola mo. Eman, hawakan mo! Lola! Pagdampi ng liwanag sa palad ni Eman, parang naalala niya ang lahat. Ang halakhak ng lola niya, ang mga gabing magkasama sila, at ang huling haplos bago siya mamatay. Umiyak si Eman pero tumayo. Hindi ako susuko. Lalaban ako. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa kapayapaan. Bumalik ang liwanag ng mutya. Mas malakas kaysa dati. Tumindig si Eman. Humawak sa liwanag at naglabas ng tabak na hugis buwan. Isang hataw, nahati ang anino. Isang sigaw naglaho ito sa hangin. Isang hakbang na lang bago tayo makarating kay Dado. At pagharap ko sa kanya, matatapos ang lahat. Dumagundong ang lupa. Ang ulap ay parang sinadyang lumod sa lupa. At mula sa gitna ng liwanag at dilim, lumitaw si Dado. Hindi na siya tao. Ang balat niya ay parang uling. Ang mga kuko ay mas mahaba pa sa daliri. At ang mga matay walang puti. Puro dilim at apoy. Bitbit niya ang kaluluwa ng kanyang mga biktima. At ngayon siya mismo ang naghahanap kay Eman. Eman, ang apo ng tagapangalaga. Sa wakas ay nagkaharap tayong muli. Wala kang karapatan banggitin ang lahi namin. Hindi mo alam ang pinagmulan ng kapangyarihang pinanghahawakan mo. Ako ang una. Ako ang dapat na tagapangalaga. Baliw ka na, Dado! Ibinenta mo ang kaluluwa mo para sa lakas! At anong nakuha niyo sa kabutihan? Kamatayan? Kalungkutan? Tignan mo si Iseng. Nasaan na siya? Tumahimik ka, Dado. Huwag mong gamitin ang pangalan ni Lola. Lakas mo nga ako, Eman. Gamitin mo. Lumaban ka. Eman! Huwag mo siyang hayaang galitin ka. Yan ang gusto niya. Hindi ako takot sa kanya, Pilar. Dado, dito ka lang. Sige, tignan natin kung kayang ipaglaban ng bata ang mundo ng matatanda. Biglang sumugod si Dado. Mabilis na parang kidlat. Nagpaikot-ikot siya sa paligid ni Eman. At sa isang iglap, tinamaan ang bintana sa tagiliran. Dumugo ang gilid ni Eman pero hindi siya natumba. Aray, masyado kang malakas pero hindi ako babagsak. Eman, iwasan mo yung kanan niya. Doon siya bumabali ng buto. Salamat sa paalala, Pilar. Magaling, pero hindi yan sapat, Eman. Hindi ako nag-iisa. Eto sa likuran mo! Halimaw! Kayong dalawa, para kayong paru-parong sinusugod ang apoy. Hindi kami paru-paro. Kami ang apoy na susunog sa kasamaan mo, Dado. Nagpalitan ng suntok si Bat at sigaw. Bawat banggaan nila ay parang lindol. Humahampas ang hangin, gumugulong ang lupa. Si Dado ay parang hindi nauubusan ng lakas. Ngunit ang mutya ni Eman ay lalong lumiliwanag habang tumatagal ang laban. Inaamin ko malakas ka, pero hindi iyan sapat, bata. Hindi lang lakas ang laban na ito, paninindigan ito. Tandaan mo, Dado, bawat kaluluwang pinatay mo, kasama naming lumalaban ngayon. Sumiklab ang paligid. Lumitaw ang mga aninong liwanag. Tila kaluluwang pinatay ni Dado. Ngayon ay umaalalay sa galaw ni Eman. Ano to? Hindi. Imposible. Hindi mo sila kayang kontrolin. Ngayon, ikaw naman ang hahatulan. Sa kalagitnaan ng sagupan, habang abala si Eman sa pagharap kay Dado, biglang gumapang ang itim na anino sa likuran ni Pilar. Isang matulis na kamay ang bumalot sa kanyang leeg at bigla siyang iniangat sa ere. Napasigaw si Pilar.
Si Eman na noon ay sugatan at hingal, napalingon at natigilan. Eman! Tulong! Isa pa sa mga mahal mo, Eman. Gaya ng lola mong walang kalaban-laban. Bitiwan mo siya, Dado. Walang kasalanan si Pilar. Walang kasalanan? Eh di sakto. Isasama ko siya sa mga pinatay ko. Isa lang siyang alaala na pwede kong durugin. Eman, hindi ko na kaya. Huwag kang bibitaw, Pilar. Lalaban ako para sa'yo. Tumakbo si Eman. Hawak ang liwanag na mutya sa kamay. Sa isang iglap tumalon siya paitaas. Sinaksak ang balikat ni Dado gamit ang kapangyarihan ng mutya. Napaigik si Dado. Napakawalan si Pilar at sabay silang bumagsak sa lupa. Akala ko tapos na ang lahat, pero parang lalo siyang lumalakas. Hindi pa, Pilar. Basta huminga ka lang. Hindi ko hahayaan na may mawala pa ulit sa akin. Mga lintik kayo. Magbabayad kayong lahat. Handa akong mamatay, Dado. Basta hindi ikaw ang mananalo. Habang inaalalayan ni Eman si Pilar papalayo sa lugar ng sagupaan, lumulod si Dado sa gitna ng abo at dugo. Nanginginig ang lupa. Dumidilim ang paligid. Bumubulwak ang itim na usok mula sa kanyang katawan. Isa na namang pagbabagong anyo. Mas malaki, mas mapanganib at mas halimaw kaysa dati. Pilar, magtago ka muna. Hindi na siya tao. Hindi na siya basta halimaw. Eman, hindi mo siya kayang harapin mag-isa. Babalik ako. Hindi, Pilar, sugatan ka na. Kailangan mo magpahinga. Ako na muna. Ganyan nga, Eman. Madarama mo na ang tunay kong anyo. Ang anyo ng lahat ng galit, lahat ng pighati, lahat ng kamatayan. Kahit anong anyo mo pa, Dado, hindi ako matitinag. Lumitaw sa likod ni Dado ang 6 na mahabang galamay. Kumakaway sa ere na parang mga ahas. Ang kanyang balat ay naging tila bakal na itim at ang kanyang muka ay wala ng tao. Puro ngipin, puro galit. Ngayong wala ka ng kasama, tapusin na natin ito. Sumugod si Dado. Isang galamay ang humampas sa lupa. Sumabog ang bato at lumipad si Eman. Tumayo siya agad. Sugatan ang braso ngunit hawak pa rin ang mutya. Kahit masakit, kahit mahirap, lalaban ako. Laban? Tawag mo bang laban ng kahihiyan mo? Sa bawat galamay ni Dado, may aninong bumabangga. Ilang ulit tinamaan si Eman, duguan at pagod. Ngunit hindi siya sumusuko. Lola, kung naririnig mo ko, bigyan mo pa ako ng lakas. Ito na ang huling laban. Dumagundong ang paligid. Lumindol sa lakas ng pagbagsak ni Dado matapos ang kanyang huling pagbabagong anyo. Malalaki na ang mga galamay niya, matutulis parang sibat. Sa gitna ng alikabok, lumitaw si Eman sugatan, nanginginig, ngunit matatag. Hawak niya ang mutya na patuloy ang pagliyab sa kanyang palad. Nagsimula ang pinakamahabang laban. Lalaban ka pa ba, batang makulit? Tignan mo ang katawan mo. Duguan, pagod, halos hindi makatayo. Wala ka ng silbi. Hindi ko kailangan ng perpektong katawan para lumaban. Ang puso ko buo pa rin. Puso? Tignan natin kung iyan ang magliligtas sa'yo. Mabilis siyang sumugod. Sinuntok si Dado sa sikmura at sinundan ng sipa na napakalakas. Ngunit lahat ng atake niya tila wala lang sa halimaw. Hindi. Eman, tumayo ka. Huwag kang bibitaw. Kaya pa. Kaya ko pa. Hindi ako pa dadaig sa isang tulad ni Dado. Napakatigas talaga ng ulo mo, Eman. Para kang lola mo noon. Matapang pero mahina. Huwag mong banggitin ang lola ko. Masakit ba to? Hindi pa tapos. Hindi ako pa dadaig sa'yo. Hindi pa? Gusto mo pa talaga ng sakit? Eto pa.
Hindi ito maaari. Nagmistulang basag na baso ang katawan ni Eman. Bumagsak siya sa gitna ng nicho ni Ising. Duguan, walang malay. Tumigil ang mutya sa pagliwanag. Umiiyak si Pilar sa likod ng lumang punong patay. Eman, huwag kang bumitaw. Huwag mong hayaan na si Dado ang manalo. Tignan mo ang bayani mo, Pilar. Wala na siya. Nilamon na ng kamatayan. Wala ka talagang puso. Kahit anino ng tao, hindi na natira sa'yo. Demonyo ka! Hindi ko kailangan ng puso para maghari sa takot at kamatayan. Habang tinatawanan ni Dado ang pagkatalo ni Eman, hindi niya napansin na unti-unting kumikislap muli ang mutya. Dumadaloy ito sa katawan ni Eman. Dahan-dahan, ang katahimikan ay panandalian lang. Isang pahiwatig ng pagbabalik. Habang nakandusay si Eman sa malamig na lupa ng sementeryo, dahan-dahang dumilim ang paligid. Ang sigaw ni Pilar ay naglaho sa kanyang pandinig. Tuluyan na siyang nilamon ng kawalan. Ngunit sa gitna ng dilim, isang liwanag ang sumiklab. Banayad, mapula at mainit. Nasa loob siya ngayon ng isang panaginip. Isang lugar sa pagitan ng buhay at kamatayan. Eman, apo ko. Lola, ikaw po ba talaga yan? Diyos ko, salamat sa Diyos na yakap po ulit kita. Oo, anak. Wala na ako sa mundo ng mga buhay. Pero hindi ibig sabihin ay iniwan na kita. Palagi kitang ginagabayan mula sa itaas at hindi ako mawawala dyan sa iyong puso at isipan. Lola, hindi ko na kaya. Natalo ako. Wala akong nagawa. Patawad kung nabigo po kita. Hindi mo pa laban ang natapos. Yan ay simula pa lamang. Hindi kapangyarihan ang susi sa tagumpay, kundi katatagan ng loob. Pero Lola, si Dado, sobrang lakas niya. Halimaw siya. At ikaw, apo, tagapangalaga ng mutya. Hindi ka lang basta tao. Pinili ka ng daang-daang kaluluwang inapi. Sino? Sino siya, Lola? Siya ang duwending nagbigay sa akin ng mutya. At ngayon, siya ang muling magbibigay sa iyo ng pagkakataon. Pero kailangang buo ang loob mo. Gagawin ko ang kahit ano para lang matapos na ang kasamaan ni Dado. Kailangan mong tanggapin ang buong lakas ng mutya. Pero anak, may kabayaran din ito. Buhay mo ang nakataya. Pero naniniwala ako sa kakayahan mo. Magagawa mong manaig sa laban na ito. Kung ikabubuhay ng iba, kung may ipaghihiganti ko ang lahat ng pinatay nila, Lola, tinatanggap ko. Mahal na mahal kita, apo. Hindi ka nag-iisa. Sa huling sulyap, ngumiti si Lola Ising at nawala ang kanyang anyo sa hangin. Ang pulang duwendey lumapit at ipinadama sa puso ni Eman ang kaginhawaan. Sa isang iglap, sumiklab ang liwanag. Bumalik ang hininga sa kanyang katawan at muling bumukas ang kanyang mga mata sa totoong mundo. Nagliyab ang buong sementeryo sa tindi ng sagupaan. Sa gitna ng abo, dugo at anino, nagsanib ang tapang ni Eman at ng mutya. Sa tabi niya si Pilar. Sugatan man ay matatag. Sa harapan nila si Dado at ang halimaw na itim ang balat, apat ang mata at tila kumakain ng liwanag. Ang huling laban ay tadhana ang magpapasya. Pilar, hawakan mo ito. Bahagi ito ng lakas ko. Ng lakas nating dalawa. Pero Eman, baka ikahina mo yan. Hindi lakas ang nagpapalakas sa akin, kundi ang alaala ni Lola ng lahat ng nawala. Ang daming sinasabi. Tapos na ang kwento nyo. Ngayon mo lang mararanasan ang sakit na dinanas ng lahat ng biktima mo, Dado. Para sa asawa't anak ko, mamatay kayong dalawa! Sabay na umatake sina Eman at Pilar. Mabilis at matalim ang galaw. Pinatamaan ng halimaw sa mga mata nito.
Si Emma naman ay buong lakas na hinarap si Dado. Nagsagupaan ang mga kamao at liwanag ng mutya. Hindi mo pa rin ako matatalo. Walang kapangyarihan ang mas malakas sa kadiliman. May mas malakas pa sa dilim, ang hustisya. Sa huling bugso ay itinaas ni Emma ng mutya. Lumiyab ito ng pulang apoy at sumabog sa paligid. Nalusaw ang galamay ni Dado. Ang halimaw ay sumigaw ng huling sigaw, nilamon ng liwanag. Binalot ng katahimikan ng paligid. Eman? Eman? Buhay ka pa ba? Diyos ko. Huwag kang mag-alala, Pilar. Buhay pa ako. Pero pagod na. Bumagsak si Eman sa lupa ngunit buhay. Si Pilar ay napaluwa hindi sa takot, kundi sa wakas dahil natapos na ang bangungot. Sumilip ang araw sa ibabaw ng mga nicho. Payapa, tahimik at malaya. Salamat, Eman. Hindi ka lang tagapangalaga. Ikaw ang tagapagligtas. Hindi ako mag-isa. Si Lola, ang mutihati ko. Lahat tayo lumaban. Mula sa malamlam na anino, tila lumitaw si Lola Ising. Ngumiti at sa huling pagkakataon, nakaramdam si Emma ng kaginhawaan. Tapos ay sabay silang naglakad ni Pilar na may mga ngiti sa labi, dala ang bagong pag-asa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.